sa ating Panginoon sapagkat Kanya po itong niloob na ako po'y makapagbahagi po sa inyo ng mga salita po ng Diyos. At of course, yun din po ang bilin po ni Tata Nardi po noong siya po'y nabubuhay pa na ako daw po yung manguna sa tinatawag po na funeral service. Okay? So, isang tabi po muna natin kung ano pong katayuan natin sa buhay, kung ano man po ang ating reliyon na pinanghawakan, at tayo po ngayon magkaisa upang atin pong masunod. Una, ang kalooban po ng Diyos. Pangalawa, ito po ang request po ni Tata Narding na kung saan po ay magkaroon po ng ganitong gawain. Kaya ang ating paksa ngayong hapong ito ay may kinalaman po na sa may pag-asa sa Diyos sa gitna ng pagsubok at kalungkutan. Okay? Sa Diyos na po natin matagpuan ang tunay na pag-asa ng buhay po natin. Kaya mga minamahal, ang kamatayan ay isang masakit na karanasan para sa ating naiwan. Totoo po yun. Lahat tayo ay nakaranas ng ganito, no? Nakalungkutan, at tayo po ay nakaranas ng ayaw man natin mangyari, subalit ito po ay itinakda po ng ating Panginoon. Ngunit bilang mga anak po ng Diyos, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Ang Diyos at ang Kanyang salita nagbibigay sa atin ng pag-asa. Okay? Kaaliwan, kapayapaan, katiyakan sa buhay. Kaya ang buhay po natin, tandaan po natin, ang pag-asa po ng buhay natin, wala na hong iba, kundi yung ating Diyos. Kaya, mga mahalagang bagay na dapat po natin malaman habang tayo po ay nabubuhay pa sa mundong ito. Okay? Tayong lahat po na mga buhay ngayon ay meron pong mahalagang mga bagay na dapat po nating malaman. Ano po yun? Una, ang buhay natin ay nilikha at ibinigay ng Diyos. Totoo po ba ang buhay natin binigay po ni Lord? Yes po. Kanya po ito. No? Lahat po sa buhay po natin, wala po tayong may pag-aari. Tandaan po natin yan, no? Kaya po ang tao, wala ho dapat ipagmamalaki sa Diyos. Right? Kaya ang sabi ko dito, no? Ang ating kapanganakan po, o ang buhay po natin dito, ay hindi po ito bunga ng aksidente. Hindi po ito bunga ng pagkakataon. No, ang buhay po natin sa mundo. Kundi ito po ay itinakda, ibinigay sa atin po ng ating Panginoon. Amen. Okay? Nabasahin po natin ang Genesis chapter 1 verse 27. Sabi po dito sa wikang Tagalog, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang siya nila na lalaki at babae. Eh ang tanong, totoo po ba may nilalang po ang Diyos? Ito po tayo ngayon. Babae at lalaki ang kanyang nilalang. No? Pag sinabi po yung nilalang tayo ng Diyos sa kanyang sariling larawan, ibig sabihin po, hindi po ito pisikal na anyo. No? Kundi ito espiritual na kakayahan o kakayahang makipag-ugnayan sa katwiran ng Diyos. Yun po ibig sabihin ng larawan. No? Hindi ho pisikal na mukha na katulad natin. Hindi po. Okay? Bakit? Sapagkat ang Diyos ay espiritu. Right? Ano pa pong sabi dito? Sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Okay? At hininghan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging
kaluluwang may buhay. So tayo po yan ngayon, no? Tayo po, nilikha po ng Diyos, okay? Sabi ng pilosopo, galing naman ako sa nanay ko, sa tiyan ng nanay ko. Pero kung ating ititrace po, mula kay Adan, si Lord po ang siyang gumawa. Tama? Hanggang sa dumami ang tao, hanggang sa ating panahon ngayon, dumami na po yung tao, at malinaw po na ang tao, tayo, galing po sa alabok. At tayo po ay hiningahan ng Diyos, binigyan tayo ng buhay, kaya tayo ay tinatawag na isang kaluluwang may buhay. Kaya buhay tayo ngayon. No? Salamat po sa Diyos. Tama po? Amen. Okay? So, dito makita ho natin, mga minamahal, hindi lamang po sa lumang tipan ito, tinalakay, sinabi po ng ating Panginoon, maging po sa bagong tipan, Mark chapter 10 verse 6, anong sabi dito? Ngunit, buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Sinong niya? Ng Diyos. Right? Tayo daw ay ginawa ng Diyos. So walang duda. Kaya hindi ho tayo nanggaling sa unggoy. Tama? Kaya tanggalin natin ang kaisipan natin na ang tao galing sa unggoy. Mali po yun. No? Malinaw ang sinasabi ng Panginoon na tayo po ay nilikha ng Diyos at tayo po ay ginawa ng Diyos mula po sa alabok, mga kapatid. Kaya po, okay, sabi po dito ng Panginoon, mga minamahal, kay Adan, nung siya po ay nagkasala sa harapan po ng Diyos, sabi po ng Panginoon, mga minamahal, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ang tanong po, totoo po ba sinasabi ni Lord? Amen. Saan po ba tayo uuwi? Alabok. Sa alabok. Yung katawan po natin, nandun po yan sa alabok, pero ang espiritu natin ay kukunin po yan ng Panginoon. Yun po tinatawag na separation. No? Pagkapatay na po tao, hiwalay na po ang kanyang espiritu doon sa kanyang katawan. Mga minamahal. Okay? So, ano pong ebidensya po dito sa ating pinag-aaralan po ngayon? Basahin po natin ang aklat po ng aklat po ng Ecclesiastes. Ecclesiastes po, sabi po dito, basahin po natin para alam po natin, mas maganda kasi meron tayong ebidensya. Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ang sabi dito, at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa o espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Tingnan niyo po, no? Binigay po yan ng Diyos sa atin, mga minamahal. Itong buhay na ito, kaya po, ang buhay na ito, dapat ay ipaglingkod lamang natin sa ating Panginoon. Kaya, lahat po yan dapat pasalamatan po natin, no? Sapagkat tayo ay binigyan po ng buhay ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po, nung tayo po ay sinapupunan pa ng ating ina, no? Kagustuhan ba natin na dito tayo sa Mahipon tumira? Kagustuhan ba natin na tayo ay anak ni ganyan, ni ganon? Hindi po. Kaninong kagustuhan? Ng Diyos. Kalooban po yan ni Lord. Hindi mo kalooban po yan. Tama po? Okay? So wala tayong alam during the time. Ang gumawa noon, ang Diyos. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang buhay na ito na Kanya pong binigay sa atin ay talaga hong atin pong nakakamtan ngayon. Atin pong nagagawa ngayon dito po sa lupa sapagkat dahil po sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya sabi po ni Pablo, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Tama? Dapat pasalamatan natin si Lord. Bakit? Ang buhay natin galing sa Lord. Tama po? From head to foot, ang may-ari po si Lord. Lahat po yan, katiwala lang po tayo ni Lord. Tama?
ipinagkatiwala lang po ng Diyos sa atin, kaya ho, walang dapat tayo ipagmamalaki sa harapan po ng ating Panginoon. Manapay ang gusto po ni Lord, sa kitan po ni Pablo, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya ang buhay po natin, maganda man o hindi maganda, dapat magpasalamat tayo sa Lord. Tama? Hindi lamang po ang buhay maganda, magpasalamat ka. Pero pagka nagkaroon ng trouble ang buhay, hindi ka na nagpapasalamat, minsan galit ka pa sa Diyos. Hindi po ganon. Tama? Okay? Kasi dapat consistent ang ating pasasalamat sa Lord. Ganon talaga ang buhay. Nakaranas talaga tayo ng mga paghihirap, tama po? Pagsubok, problema, suliranin. Kasi ang tao walang karanasan ng ganon, kapatid. Aba, delikado. Tama? Okay? Kaya po, sa lahat ng mga bagay, sabi po ni Lord, magpasalamat kayo. Maliit man yan, malaking bagay, dapat pasalamatan po natin ang ating Panginoon sapagkat sabi po ni Pablo, ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo, tungkol sa akin, tungkol sa iyo, tungkol sa ating lahat. Ito po yung kalooban ng Diyos. Okay? So, mahalaga po makita ho natin na ang buhay natin ay nilikha at ibinigay ng Diyos, mga kapatid, no? At ito po ay hindi aksidente o hindi po ito pagkakataon, kundi po ito ay gusto, nais po ng ating Panginoon. Okay? Pagka ba nais po ni Lord, meron ba nakakapigil? Wala nakakapigil sa Diyos. Tama? Diyos po yan eh. Siya ang pinakamakapaya sa lahat. Nagagawa niya ang gusto niya. Tama? Okay? Nagagawa niya ang ibig niyang gawin. Okay? Yun po ang una. Ang Diyos ang siya nagbigay ng buhay natin. Pangalawa, ang lahat ng mga bagay sa buhay natin ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos. Okay? Ipinagkatiwala. Lahat po yan, no? Lahat yan, hininga natin, buhay natin. Okay? Ano pa? Yung kalusugan natin, hanap buhay natin. Tama po? Pinagkatiwala yan ng Diyos. Negosyo natin, lahat yan, pera, damit, pagkain, at lahat po sa buhay natin. Mga kapatid, pinagkatiwala lamang po yan ng Diyos. Anytime pwede niyang kunin. Tama? Yes, anytime pwede niya kunin. Ang buhay nga natin, anytime pwede niya kunin. Wala tayong magawa. Okay? Kasi Marcos nga, ang yaman na, wala nagawa eh. Kaya wala akong magawang pera. Tama po? Wala magawa nga ng mga bagay sa mundo ito, sapagkat ang lahat po yan ay pinagkatiwala lamang po sa atin ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 4 verse 10, ang sabi ko dito, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Tayo daw ay katiwala lamang ng masaganang biyaya ng Diyos. So, lahat na sa atin, biyaya po yan ng Diyos. Right? Amen. Buhay natin, biyaya ng Diyos. Pagkagising natin, di ba? Buhay pa tayo, biyaya ng Diyos po yan. Tingnan niyo po, bili ka ng, sa buong buhay po natin, bibili tayo mula nung pinanganak ng oxygen. Magkano gagastusin natin? Di ba ang laki? Tama po? Para lang tayo makahinga? Para lang tayo mabuhay? Pero tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos. Araw-araw, libre ang hininga. Tama? Libre. Oh, isan ka pa doon. Okay? So malinaw po na dapat tayo isang mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Alam niyo po ba, hindi ka pa nananalangin, tinutugon na ni Lord ang gusto mo. Anong gusto natin? Gusto natin, kinabukasan, buhay tayo. Tama? O, kahit hindi ka nanalangin, binigay ni Lord sa iyo. Ganun po kabuti ang Panginoon. Napakaraming tao ngayon na hindi ho na nakita kung gaano po kabuti ang Diyos. Akala kasi nila, ito lang buhay na ito, ganito lang. Pagkatapos, ala na. Hindi yun. Meron tayong pag-asa sa Diyos. Right? So, ano pa pong sabi dito? Hindi lamang po dapat tayo mabuting katiwala, kundi dapat tayo ay tapat na katiwala ng Diyos. Kung tayo po ay tapat sa maliit, dapat din tayo maging tapat sa malaki. Tama po? Kasi paano kapag katiwalaan ng Diyos
na sa maliit nga na bagay hindi ka tapat. Lalo na sa malaki. Right? So, sabi po dito, basahin po natin, 1 Corinthians chapter 4 verse 2, bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Okay? So, utos po yan ni Lord na ang bawat isa po sa atin maging tapat po sa ating Panginoon. Yun lang po hinihingi po ni Lord, na maging tapat tayo sa Kanya. Okay? Sapagkat ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang mag-alis. Siya po nagbigay sa atin ng buhay, siya po nagbigay sa atin ng lahat ng mga bagay, siya din po ang kukuha, siya din po ang mag-alis, no, ng buhay po natin. Si Lord po yon, kalooban po niya yon. Kaya sabi dito ni Job, no, mga minamahal, kung kilala niyo po si Job, sinubukan po siya ni Lord. Lahat po, naarera, nawala. Pati po ang kanyang katawan, no, nagkaroon ng sakit. No, at sinabi niya, sinong niya ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tingnan niyo po, si Job matinding pagsubok, pero hindi niya tinalikuran ang Diyos. Tama? Pinupuri pa rin niya ang Diyos. Bakit? Kasi mabuti man masama ang nangyari sa buhay po natin, dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi lamang po sa kabutihan. Right? Kasi po merong dakilang layunin ang Diyos po riyan. So, wala tayong dala, hubad po tayo nung tayo pinanganak. Sino po bang pinanganak na meron ng lampin? Di po ba wala? Hubad nga eh. Wala nga po tayong dala dito sa mundo. Nung pinanganak tayo, wala tayong dala. Kaya, sabi po ni Job, malinaw po, ang Diyos din po ang mag-alis sapagkat siya po ang nagbigay sa atin. Maging ang buhay natin, lahat po yan. No? Kayang-kayang bawiin, kayang-kayang kunin po yan ng ating Panginoon. Maging ang ating kaligtasan at buhay na walang hanggan, bigay din po yan ng ating Panginoon. Right? Hindi naman natin pinaghirapan yung kaligtasan natin sa impyerno. Si Lord po pa rin ang may gawa. Tama po? Anong sabi dito? John chapter 10 verse 28, at sila'y bibigyan ko, sinong ko? Ang Panginoon nagsasabi po dito, nang walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Sino ang nagbigay sa atin ng walang hanggang buhay? Si Lord. Hindi po tao nagbigay, hindi ang pastor, right? Hindi ang pare o sinuman ng mga tao sa mundong ito. Hindi ang presidente na nagbigay sa atin ng buhay. Ang nagbigay ng buhay sa atin, ang nagligtas sa atin, nagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay ng hanggan, walang iba kundi ang ating Diyos. Klaro po yan, sinasabi po ng ating Panginoon yan, mga minamahal. Kaya po, ang ating buhay na walang hanggan, isa po itong pag-asa sa harapan ng Panginoon. Titus chapter 1 verse 2, sabi po dito, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. Si Lord po, hindi sinungaling. Tama? Si Lord po, totoo po siya. Tapat po siya. Kung anong sinasabi ni Lord, totoo po talaga yan. Kaya sabi ko dito, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. Buhat pa na mga panahon walang hanggan. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos. Binigyan na tayo ng buhay, binigyan pa tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ano pa po ang hihingin natin sa Lord? Ano pa po ang kailangan natin? Nandiyan na lahat, binigay na po ni Lord. Tama? Ang gagawin na lang ng tao, paglingkuran yung Diyos. Okay? Maging tapat sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang tao dapat magpakumbaba.
Yun talaga po ang utos po ni Lord. Ano man kalagayan natin sa buhay, mayaman ka man, mahirap ka man, meron ka man pinag-aralan, ano man ang iyong natapos, dapat nandoon yung humble heart sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Payamanin man tayo ng Diyos, pahirapin man tayo, dapat nandoon ang pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat kung tayo ay magpakumbaba, anong gagawin ni Lord sa atin? Itataas tayo ni Lord. Okay? Sabi po dito, 1 Peter chapter 5 verse 6, sabi dito sa wikang Tagalog, kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Kaya ang pagtaas po ni Lord sa atin, pagpala ni Lord sa atin, meron po yung kapanahunan. Tama? May katakdaan po yan. Huwag natin apurahin si Lord. Right? Sa katakdaan po yan ng ating Panginoon, mga minamahal. Kaya importante po yun na tayo po ay magpakumbaba. Kaya lang man nag-away-away kapwa Pilipino because of pride. Tama po? Tama po. Dahil napakataas kung sino siya. Tama po? Na nag-away minsan sa kalsada dahil sa pride. Kunting kibot lang. Di ba? Away-away na because of pride. Mga minamahal. Kaya sabi po ni Lord, malinaw po, no? Utos po ni Lord, kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. So may kapanahunan po si Lord, no? In His time, mga kapatid. Kaya ang lahat ng mga bagay sa buhay natin ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos. Lahat na yan, lupa, bahay, sasakyan, buhay natin, lahat-lahat po yan. Pinakatiwala lang po ng ating Panginoon. Kaya, para po yan ay yamang tayo pinagkatiwalaan, dapat iingatan po natin. Tama? Ingatan natin ang buhay natin, pinagkatiwala ni Lord, ingatan natin ang mga blessing ni Lord na binigay po sa atin. Okay? Huwag nating dalhin kung saan-saan, no? Mga kapatid. Number 3, ang kamatayan ay bahagi ng itinakdang panahon ng Diyos. So ang kamatayan pala ng tao, meron po yung katakdaan. Right? Wala hong nakakaalam na kahit sino kung anong klaseng kamatayan meron siya. At kung kailan siya mamamatay. Wala hong nakakaalam. Okay? Wala hong nakakaalam po, mga minamahal. Kahit sino po diyang matalino, wala hong nakakaalam. Si Lord lamang ang siyang nakakaalam. At ang buhay po natin, okay, katulad po yan ng isang usok. Singaw. No? Sabi po dito, basahin po natin, aklat po ng James, okay, James chapter 4, verse 14, sabi po dito, kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Totoo po yun. Hindi po natin alam ang bukas. Hindi natin alam ang mamaya. Tama? Pero alam po yan ni Lord, mga minamahal. Okay? Sabi po dito, ano ang inyong buhay? Kayo may isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Nakita niyo po, pag nagsaing tayo, di po ba sumisingaw? Pag nakulo na? Pero ang singaw ba na yun, tatagal? Hindi. Sandali mo lang makita. Sabi ni Lord, ganun daw ang buhay natin dito sa mundo. Okay? Kaya po, ang kamatayan ay bahagi ng itinakdang panahon ng Diyos. Hebrew chapter 9 verse 27, ano sabi? At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Tandaan po natin, ang maghukom po si Lord. Tama? Hindi hong pastor ang maghukom. Hindi tao maghukom. Hindi sino man maghukom. Ang maghukom po sa atin, si Lord. Kaya, sabi po dito, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Okay, minsan lamang po, mamatay po ang
tao. Itinakda po yan ni Lord. No? Na tayo po ay mamatay po talaga. Whether you like it or not, tayo po ay mawala sa mundo. Tama? Okay? Kaya ang buhay natin sa mundo, ipaglingkod po natin sa Diyos. Alam niyo po ba, napakasarap maglingkod sa Lord. Bakit? Kasi, puno ka man ng problema, suliranin, pagsubok sa buhay, ang nagbibigay po sa atin ng kaaliwan, ng kapayapaan, ng pag-asa, sino? So, si Lord, yung Diyos na atin pong pinaglingkuran. Kaya tingnan niyo po, yung mga taong walang Diyos, walang tunay na Diyos, pag may pagka-stress sa buhay, pagka may problema na matindi, ano ang ginagawa? Papakamatay. Diba? Noong nakaraala, may tumalon sa binggit. Napanood niyo pa ba yan? Tumalon dahil sa stress, sa problema, suliranin sa buhay. Mga minamahal. Kasi po, kailangan po natin ang Diyos. Anuhin mo man ang pera kung wala kang kapayapaan, right? Anuhin mo naman ang kayamanan kung wala kang pag-asa sa buhay. Okay? Kaya pag-asa po natin ay ang ating Diyos. So, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 up to verse 2, sabi po dito, sa bawat bagay ay may kapanahunan. Ang buhay natin may kapanahunan po yan. Okay? May panahon po lahat ng mga bagay. No? Ano po yun? Sabi po dito, tuloy natin, at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Tingnan niyo po, may panahon na tag-ulan, may panahon na tag-araw, may panahon na mamatay, may panahon na nanganganak. Kasi nga po, malinaw pong sabi ni Lord na sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbubunot ng tanim. So lahat po yan, may panahon po tayo sa Lord. Si Lord po ang nagtakda ng panahon natin. Okay? Si Lord po ang siyang nagbigay po sa atin ng katakdaan, kaya hindi po natin alam kung kailan po tayo mawala po sa mundo pong ito. Ang buhay ng tao, tandaan po natin, ay hawak po ng Diyos. Right? Hawak po ng Diyos ang buhay ng tao. Kahit man anong gawin ng tao, hawak po yan ng Diyos. Hindi nakakamali ang Panginoon sa kanyang itinakdang panahon. Hindi yung nakakamali si Lord. No? Banal po siya eh. Di po ba? Holy po si Lord. Hindi siya nakakamali sa lahat ng mga bagay na kanyang nais at kalooban sa buhay po natin. Okay? Next. Psalms chapter 115 verse 3, sabi po dito, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So si Lord po ang gumagawa ng lahat. No? Kaya huwag nating sisihin si Lord. Tama po? Kasi po, siya po may-ari ng lahat eh. No, lahat-lahat ng mga bagay sa buhay po natin, siya pong may-ari, kaya may karapatan po siya na bawiin, kunin yung kanyang ipinagkatiwala sa atin. Ang tao walang karapatan na kunin ang buhay natin, tama? Pero si Lord, meron pong karapatan sapagkat siya po ang naglikha sa atin, mga minamahal. Ano pang sabi dito? Psalms chapter 116 verse 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. So mahalaga po yun. Kaya nga po may katakdaan si Lord eh. No? Hindi yung sinasabi ni Lord na pagka gusto mong mawala sa mundo, agad-agad ka na kukunin ni Lord. Siyempre sa katakdaan pa rin yon ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, sino ba naman makakala na na si Imang Bunso, 86 na. So, tingnan niyo po. Ibig sabihin, bigay po yan ni Lord. Biyaya po yan ng Diyos, tama? Okay? At si Lord din po ang siya nagdadagdag ng buhay natin. No? Kanya po natandaan si Ezekias, no? Nalingkod po ni Lord. Si Ezekias po, ay sabi ni Lord sa kanya, kukunin ko na ngayon ang buhay mo. Anong sabi ni Ezekias? Lord, nanalangin siya, umiyak siya sa Lord. Lord, nawa, ay
Huwag niyo po muna kunin ang buhay ko, pero dininig po ni Lord. Okay? Anong ginawa ni Lord sa kanya? Sabi ni Lord sa kay Isaias, puntahan mo si Sikia, sabihin mo sa kanya, na bibigyan ko siya ng 15 taon. So si Lord, ibig sabihin, ang nagdadagdag, si Lord ang kumukuha ng buhay po natin. So lahat po yan, ang Diyos po, ang may gawa po, mga minamahal, sa buhay po natin. Kaya importante po, na maintindihan po natin, maunawaan po natin, mga minamahal, kung bakit ang tao ay namamatay sa pisikal na katawan. Tama? Yung tinatawag po na separation. Okay? So, tama po sabi ni Pablo. Ano sabi ni Pablo? Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Bakit pakinabang ang kamatayan? Kasi po, yun po ang totoo nating buhay dun kay Lord. Tama? Pagka wala na po tayo dito sa lupa, ang tunay natin na buhay na kasama po ang ating Panginoon, doon po yun sa langit. Tama po? Yun po ang pinaka-the best na dapat po natin malaman at makita na sa buhay po natin, dapat lagi nating isipin na bagamat po minsan ay nakakalungkot, minsan ay nagkaroon ng tinatawag po ng ng tinatawag po na kalungkutan sa buhay, subalit wala po tayong magawa sapagkat yun po ay nais po at kalooban po ng ating Panginoon. Malinaw po, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, sabi po ni Pablo, at ang mamatay ay pakinabang. Kasi dito, temporary lang po tayo, hindi ito tunay natin na tahanan, ito po yung lupa. No? Sapagkat ito po ay ipinagkatiwala lamang po sa atin ng Diyos at dapat po tayo mamuhay na maglingkod, sumunod sa may-ari ng buhay natin, walang iba kundi yung ating Diyos. Kaya, dito po sa ating pagtatapos na talata po, mga minamahal, tandaan po natin, meron po tayong pag-asa sa Diyos. Amen. Meron tayong pag-asa sa Diyos. Huwag nating isipin na siguro ganito na lang ako. Hindi, may pag-asa tayo sa Diyos. Habang nabubuhay ang tao, merong pag-asa. May pag-asa po tayo sa Lord. Magtiwala lang po tayo sa Lord. Maglingkod tayo sa Lord. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. May pag-asa tayo sa ating Panginoon. Ang sabi po dito, Acts chapter 24 verse 15, na may pag-asa sa Diyos. Tingnan niyo po, may pag-asa daw sa Diyos na siya rin namang hinihintay nila. Si Lord po, hinihintay natin sa kanyang pagdating at magkaroon ng pagkabuhay na magmuli na mga ganap at gayon din ng mga di ganap. So, yun po tinatawag na final phase of salvation po ng ating Panginoon. Kaya sa ating pagtatapos po mga barid, mga minamahal, sa gitna ng ating pagsubok, kalungkutan, magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Right? Magtiwala tayo sa pangako ng Diyos, naway magsilbing paalala sa atin. Lahat na ang kaligtasan at tagumpay ay matatagpuan lamang sa Diyos. Ang tunay na pag-asa ay nasa Kanya. Ang tunay po na pag-asa sa ating Diyos. Kaya lahat po ito na mga nangyari sa atin, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Pagka na-stress po tayo, ano pong gawin natin? Ipag-pray natin sa Lord. Tama? Amen. Pagka nagka-problema, sunod natin pagsubok sa buhay, ipag-pray sa Lord. Kaya minsan, walang kasagutan ang problema natin kasi po, hindi ka lumalapit sa Panginoon. Kasi po, binabypass mo ang ating Panginoon. Dapat ipanalangin natin yung mga nangyayari sa buhay natin, and then, tandaan po natin, si Lord po ang siyang magbigay ng katugunan, kasagutan ng ating mga panalangin sa kanyang katakdaan, sa kanyang kapanahunan sa buhay po natin. Nawa, ito po isang encouragement sa bawat isa sa atin na bilang isang buhay na nandito po ngayon sa burol, itatandaan din po. Kaya ito po ay silbing paalala po sa atin po ng ating Panginoon na dapat makita ho natin
ng nagbigay ng buhay po natin ay ang ating Diyos. At makita po dapat natin na ang lahat ng mga bagay sa buhay po natin ay pinakatiwala lamang ng Diyos. Hindi po atin ito. Kaya wala pong lahat po ng mga bagay sa mundo ay temporary lang. Tama? Okay? Kasi sa Lord po yan, siya may-ari po. Okay? At itinakda po ng Panginoon yung ating kamatayan. Kaya po, ang pag-asa po natin, tandaan po natin, hindi po sa mga tao, hindi po sa kung kanino man, hindi po sa politiko, ang pag-asa po natin ay sa ating Diyos. Purihin po ang Panginoon at nawa ay isa po itong encouragement sa bawat isa sa atin. Tayong lahat po ay